Mula sa tuktok ng kanyang mundo sa loob ng isang opisina na halos gawa sa salamin, pinapanood ni Victor Sandoval ang pag-inog ng Maynila sa ibaba. Ang kanyang opisina na matatagpuan sa pinakamataas na palapag ng Sandoval Tower sa puso ng Bonifacio Global City ay isang testamento ng kanyang kapangyarihan. Malawak, minimalist at malamig. Ang mesa niyang gawa sa mahogany ay walang kalat maliban sa isang laptop at isang mamahaling pluma. Ang lahat ay nasa perpektong ayos, isang salamin ng buhay na pinipilit niyang kontrolin. Ngunit sa umagang yon, hindi ang mga nagtataasang gusali o ang pulso ng syudad ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang kanyang mga mata na kasing kulay ng bakal at kasing lamig ng hangin mula sa aircon ay nakatuon sa isang maliit na parke sa di kalayuan. Doon sa ilalim ng isang puno ng akasya ay may isang pamilyar na eksena na nagaganap araw-araw, isang ritual na nagsimula nang mang-inis sa kanya. Si Camille, hindi niya alam ang apelyido nito, ngunit alam niyang isa ito sa mga tagalinis ng gusali. Araw-araw bago magsimula ang kanyang shift, nakikita niya itong dala-dala ang isang baso ng kape, maingat na tinatawid ang parke, at iniaabot ito sa isang marungis na babaeng laging nakaupo sa parehong bangko. Ang babae, matanda na gusgusin at may blangkong tingin, ay tatanggapin ang kape nang walang salita. Uupo si Camille sa tabi nito ng ilang minuto. Kung minsan ay may sasabihin, kung minsan ay tatahimik lang. Pagkatapos ay tatayo na ito at maglalakad patungo sa gusali. Para kay Victor, ang eksenang yun ay hindi nagpapakita ng kabutihan. Ito ay isang pag-aaksaya ng oras, isang kahangalan. Mula nang pumanaw ang kanyang asawa, 5 taon na ang nakalipas ang mundo para sa kanya ay naging isang serye ng mga transaksyon ng mga kalkuladong galaw. Ang kabaitan para sa kanya ay isang ilusyon, isang kahinaan na ginagamit ng mga tao para makakuha ng isang bagay, at hindi niya maintindihan kung ano ang nakukuha ni Camille sa ginagawa nito. Lahat ng bagay ay may kapalit. Bulong niya sa sarili habang humihigop mula sa sarili niyang tasa ng itim na kape. Ano ang kapalit niyan? Isang matinis na tunog mula sa intercom ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Pinindot niya ang isang butones. "Yes, Joanna." "Sir Victor, nasa linya po si Doña Consuelo." Sabi ng boses ng kanyang sekretarya, may bahid ng pag-iingat. Napapikit si Victor at huminga ng malalim. Si Doña Consuelo ang kanyang biyenan. Ang babaeng naging anino ng kanyang yumaong asawa, isang palaging paalala ng kanyang kabiguan. "Ipatch mo siya." Utos niya, ang boses ay matigas at walang emosyon. Ilang sandali lang ang matigas na boses ni Doña Consuelo ay pumuno sa speaker ng telepono. "Victor, sana naman ay hindi mo nakalimutan ang tungkol sa charity ball para sa foundation ni Isabela sa susunod na buwan." Hindi niya nakalimutan. Paano niya makakalimutan? Bawat taon ito ang parehong pagpapahirap. Isang gabi ng mga pekeng ngiti at malulungkot na alaala lahat sa pangalan ng kanyang namayapang asawa. "Hindi ko nakalimutan, Consuelo. Nakaayos na ang lahat. Mabuti, at umaasa akong hindi ka magdadala ng kung sino-sinong babae para lang masabing may kasama ka. Nakakahiya sa alaala ng anak ko." Napahigpit ang hawak ni Victor sa tasa. "Wala akong balak na gawin yon. Siguraduhin mo lang, ang Sandoval Corporation ay legacy ni Isabela. Huwag mo itong dudungisan ng mga personal mong kalokohan." Bago pa man siya makasagot, pinatay na nito ang linya. Isang pamilyar na galit at pagkainis ang gumapang sa dibdib ni Victor. Legacy ni Isabela. Palagi niyang naririnig yon. Ang totoo, siya ang nagtayo ng kumpanya mula sa wala. Oo, ang pamilya ni Isabela ang nagbigay ng unang puhunan, ngunit ang kanyang dugo at pawis ang nagpalago dito. Ngunit sa mata ni Consuelo, siya ay isang hamak na tagapagmana, lamang isang lalaking hindi karapat-dapat sa kanyang anak.
Ibinalik niya ang kanyang tingin sa parke. Nakatayo na si Camille handa nang umalis. Tinapik nito ang balikat ng matandang babae bago tumalikod. Sa sandaling iyon, ang inis ni Victor ay nagkaroon ng focus. Hindi niya kayang kontrolin si Consuelo. Hindi niya kayang baguhin ang nakaraan. Ngunit ang empleyado niya iyon ay ibang usapan. Itong maliit na pagsuway, itong araw-araw na pag-aaksaya ng oras ng kumpanya, gaano man kaliit ay kailangan niyang itigil. Isang halimbawa na ang lahat sa mundo niya ay sumusunod sa kanyang mga patakaran. Muli niyang pinindot ang intercom. Joanna? Yes, sir. Alamin mo ang buong pangalan ng isa sa mga janitor natin. Ang babaeng laging naka-duty sa umaga sa 14 na palapag. May pag-aalinlangan sa boses ng sekretarya. Sige po, sir. Sandali lang po. Pagkaraan ng 1 minuto, bumalik si Joanna sa linya. Sir, ang pangalan niya po ay Camille Reyes. Salamat, sabi ni Victor. Ngayon patawagin mo siya dito sa opisina ko. Agad-agad. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya sapat na para maramdaman ni Victor ang pagkabigla ng kanyang sekretarya. Si Camille Reyes po, sir, ang janitor. May iba pa bang Camille Reyes na pinapahanap ko sa'yo? Tanong ni Victor, ang boses ay may yelo. Wala po, sir. Sige po, tatawagan ko po siya ngayon din. Pinatay ni Victor ang intercom at sumandal sa kanyang silyang gawa sa katad. Itinuon niya muli ang kanyang tingin sa parke sa ibaba. Ang matandang babae ay nag-iisa na ulit dahan-dahang humihigop sa kaping iniwan ni Camille. Naramdaman ni Victor ang isang pamilyar na lamig sa kanyang dibdib. Hindi ito galit, hindi rin awa. Ito ay ang pakiramdam ng kawalan. At sa araw na yon, napagdesisyonan niyang may 1 taong kailangang makaramdam ng kahit kaunting pagkabalisa na nararamdaman niya. Samantala, sa isang maliit na utility closet sa 14 na palapag, tinatapos ni Camille ang paglilinis ng kanyang mga gamit. Ang amoy ng panlinis ay nanunuot sa hangin, ngunit para sa kanya ito, ang amoy ng trabaho ng dignidad. Habang pinupunasan niya ang isang basahan, ang isip niya ay nasa kanyang ina, si Pilar. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito kanina, ngunit nakita rin niya ang panandaliang ginhawa nang matikman nito ang mainit na kape. Iyon lang ang mahalaga. Ang ilang minutong yon sa umaga ang nagbibigay sa kanya ng lakas para harapin ang buong araw. Biglang tumunog ang telepono sa loob ng closet, isang luma at dinumerong telepono na para lamang sa mga internal na tawag. Bihira itong tumunog. Kinabahan siya habang sinasagot ito. Hello, Janitorial Services. Si Camille Reyes ba ito? Tanong ng isang formal na boses ng babae. Oo po, ako nga po. Ito si Joanna, sekretarya ni Mr. Victor Sandoval. Sabi ng boses at sa isang iglap na nuyo ang lalamunan ni Camille. Mr. Sandoval ang CEO, ang halos mitolohikal na pinuno ng buong gusali na minsan lang niyang nakita mula sa malayo. Pinapatawag po kayo ni Mr. Sandoval sa kanyang opisina sa penthouse. Ngayon din, nabitiwan ni Camille ang basahang hawak niya. Bumagsak ito sa sahig na may mahinang tunog. Naramdaman niyang nanlamig ang kanyang mga kamay at nagsimulang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Libo-libong tanong ang bumulabog sa kanyang isipan. Lahat ay nagsisimula sa bakit. Narinig niyo po ba ako, Miss Reyes? Tanong ni Joanna, medyo naiinip. Oo po. Papunta na po. Halos pabulong na sagot ni Camille. Nang mamatay ang linya, nanatili siyang nakatayo roon, nakatitig sa kawalan. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong ng sarili niyang puso. Ano ang nagawa niyang mali? May nasira ba siyang gamit? May nagreklamo ba sa kanyang trabaho? Ang CE o mismo ang nagpapatawag sa kanya? Sa isipan ni Camille, iisa lang ang kahulugan nito, katapusan na ng kanyang trabaho, katapusan na ng lahat. Ang bawat palapag na nilalagpasan ng elevator ay parang isang martilyong pumupukpok sa dibdib ni Camille. Ang mga numerong nagbabago sa itaas ng pinto, 15, 16, 17,
ay tila mga segundong binibilang patungo sa kanyang katapusan. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa makintab na bakal na pader, isang babaeng nakasuot ng simpleng itim na uniforme, ang buhok ay nakatali sa isang maigting na ponytail at ang mukha ay namumutla sa takot. Pakiramdam niya ay isa siyang dumi na dahan-dahang iniaakyat patungo sa isang malinis at di abot kamay na lugar. Huminto ang elevator sa palapag ng penthouse na may mahinang tunog. Bumukas ang mga pinto at bumungad sa kanya ang isang mundo ng katahimikan at karangyaan. Ang sahig ay gawa sa puting marmol, ang mga pader ay may mga mamahaling painting at ang hangin ay may amoy ng banayad na pabango at pera. Sa isang malaking mesa nakaupo si Joanna, ang sekretarya, na nagtaas ng tingin mula sa kanyang computer. Ang tingin nito ay may halong kuryosidad at kaunting awa. "Miss Reyes, sabi ni Joanna, ang boses ay profesional ngunit malamig. Hinihintay ka na niya. Itinuro nito ang isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Tumangulang si Camille. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng boses. Bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay gumagawa ng maliit na alingaw-ngaw na nagpapatingkad sa kanyang pakiramdam na hindi siya kabilang doon. Huminga siya ng malalim bago kumatok ng 3 beses sa pinto. Pasok! Isang baritonong boses ang umalingaw-ngaw mula sa loob. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at itinulak ang mabigat na pinto. Ang unang bumungad sa kanya ay ang liwanag. Ang buong pader sa kanyang harapan ay gawa sa salamin na nagpapakita ng isang malawak na tanawin ng buong syudad. Ang opisina ay napakalaki, sapat na para magkasya ang buong apartment niya ng 3 beses. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Victor Sandoval, nakatalikod sa kanya habang nakatingin sa labas ng bintana. Isinara ni Camille ang pinto sa kanyang likuran. Ang malambot na pagsara nito ay nagdulot ng isang pakiramdam ng pagkakakulong. Nananatili siyang nakatayo, malapit sa pinto. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit sa kanyang harapan. Ang katahimikan ay tumagal ng halos 1 minuto, isang katahimikang sinadya upang lalo siyang hindi mapakali. Sa wakas nagsalita si Victor, hindi pa rin lumilingon. "Miss Reyes." Sir." Halos hindi marinig na sagot ni Camille. "Alam mo ba kung gaano kahalaga sa kumpanyang ito ang oras?" Tanong niya. Ang boses ay kalmado ngunit may talim. Bawat empleyado, mula sa pinakamataas na executive hanggang sa pinakabagong utility worker, ay binabayaran para sa kanilang oras. Oras na dapat ay nakalaan para sa Sandoval Corporation. "Opo, sir. Naiintindihan ko po." Doon lang siya dahan-dahang humarap. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon na lalong nagpahirap para kay Camille na basahin ang kanyang iniisip. Nagsimula itong maglakad palapit sa kanya, hindi nagmamadali, na parang isang mandaragit na sinusuri ang kanyang biktima. "Kung naiintindihan mo," sabi nito, huminto ilang talampakan mula sa kanya. "Maari mo bang ipaliwanag sa akin kung bakit ang isang bahagi ng oras mo na binabayaran ng kumpanya ay ginugugol mo araw-araw sa labas sa isang aktibidad na walang kinalaman sa iyong trabaho?" Naramdaman ni Camille na tila may bumara sa kanyang lalamunan. Alam na niya ngayon kung tungkol saan ito. Hindi ito tungkol sa kanyang trabaho. Ito ay tungkol sa kanyang ina. Isang galit na hinaluan ng takot ang nagsimulang umusbong sa kanyang dibdib. "Sir, ginagawa ko po ng maayos ang trabaho ko. Hindi po ako nagpapabaya." Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa labi ni Victor. "Hindi iyon ang tanong ko. Ang tanong ko ay, bakit ka nag-aaksaya ng oras sa isang pulubi sa parke tuwing umaga?" Ang salitang pulubi ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Napakuyom ang kanyang mga kamao sa kanyang tagiliran. "Personal ko po yung buhay, sir, at sarili ko pong pera ang ginagastos ko."
Ngunit oras ng kumpanya ang ginagamit mo. Giit ni Victor ang boses ay nagsimula nang tumaas. Bago magsimula ang shift mo dapat ay naghahanda ka na. Hindi naglalaro ng tagapagligtas sa labas. Ilang minuto lang po yon. Depensa ni Camille ang kanyang boses ay nanginginig na sa pinaghalong galit at luha. At hindi ko po obligasyon na ipaliwanag sa inyo ang ginagawa ko sa labas ng gusaling ito. Nagulat si Victor sa kanyang pagsagot. Hindi siya sanay na sinasagot ng kanyang mga empleyado, lalo na ng isang hamak na tagalinis. Ang pagsuway na ito ay mas lalong nagpainit ng kanyang ulo. Humakbang siya palapit ang kanyang taas, at presensya ay tila nilalamon ang liit ni Camille. Obligasyon mo ang lahat ng bagay na may kinalaman sa imahe ng kumpanyang ito. Sigaw niya. Ang isang empleyado na nakikihalubilo sa mga taong kalye ay hindi magandang tingnan. Ano ang iniisip mo na sa pagbibigay mo ng kape ay magiging bayani ka na? Doon na bumigay si Camille. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Wala kayong alam. Sabi niya ang boses ay basag. Wala kayong karapatang husgahan ako. Ang kanyang pagmamatigas ay ang huling gatong na kailangan ng apoy ng galit ni Victor. Ang kanyang mukha ay naging isang malamig na maskara ng pang-aalipusta. Tinitigan niya si Camille mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang isang bagay na nakakadiri. Sabihin mo sa akin, Miss Reyes. Sabi niya ang boses ay bumaba sa isang mapanganib at mapanuyang bulong. Magkano ba ang halaga ng kabutihan mo? Ang mga salita ay bumaon sa puso ni Camille na parang kutsilyo. Natigilan siya. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang galit ay biglang napalitan ng isang malalim at matinding kirot ng kahihiyan. Tumingin siya sa mga mata ni Victor at ang nakita niya ay hindi galit, kundi isang malamig at brutal na pangmamaliit. Sa paningin nito, siya ay walang halaga at ang kanyang kabaitan ay isang bagay na may presyo, isang bagay na ibinebenta. Hindi na siya nagsalita. Wala nang lumabas na salita mula sa kanyang bibig. Dahan-dahang tumulo ang isang butil ng luha. Mula sa kanyang mata, sinundan ng isa pa. Ngunit hindi ito mga luha ng pagkatalo. Ito ay mga luha ng matinding pagkasuklam. Tinitigan niya ito sa mata. Sa huling pagkakataon, ipinapakita ang lahat ng sakit na idinulot nito sa kanya. Pagkatapos walang anumang salita, mabilis siyang tumalikod at naglakad patungo sa pinto. Binuksan niya ito ng may puwersa at lumabas isinasara ito ng malakas sa kanyang likuran. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa malawak na opisina. Naiwan si Victor na nakatayo sa gitna ng kanyang malamig at perpektong mundo. Ang galit niya ay unti-unting humupa at ang naiwan ay isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito tagumpay, hindi ito kasiyahan. Ito ay isang uri ng pagkabalisa, isang di maipaliwanag na bigat sa kanyang dibdib. Habang nakatingin sa saradong pinto, ang huling imahe na nakita niya ang mga mata ni Camille na puno ng nasaktang orgulyo ay nagsimulang umukit sa kanyang isipan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Victor Sandoval ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang anino ng pagsisisi. Nang sumunod na umaga, nagising si Victor na may bigat sa dibdib. Ang mga salitang binitawan niya kahapon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Buong gabi, isang mapait na lasa na hindi kayang alisin ng mamahaling alak. Hindi siya sanay sa pagsisisi. Para sa kanya ang mga desisyon ay ginagawa at pagkatapos ay kinakalimutan. Ngunit ang imahe ng nasaktang mga mata ni Camille puno ng luha, ngunit matatag, ay hindi siya tinantanan. Magkano ba ang halaga ng kabutihan mo? Ang tanong na yon na sinabi niya ng may pang-aalipusta ay bumabalik sa kanya ngayon na may kasamang kahihiyan. Ibinangon niya ang sarili mula sa kama at lumakad patungo sa bintanang salamin ng kanyang penthouse.
Mula roon tanaw niya ang parke. 6:00 pa lang ng umaga, ngunit nakita na niya ang isang pamilyar na figura sa bangko sa ilalim ng puno ng akasya. Si Pilar. Naroon na ito naghihintay. Isang di mapigilang udyok ang nagtulak sa kanya. Hindi ito kuryosidad. Ito ay isang pangangailangan na itama ang isang bagay na alam niyang mali. Mabilis siyang nagbihis, hindi ng kanyang karaniwang mamahaling suit, kundi ng isang simpleng polo shirt at slacks. Hindi niya tinawagan ang kanyang driver. Kinuha niya ang susi ng isa sa kanyang mga sasakyan at siya mismo ang nagmaneho, isang bagay na bihirang-bihira niyang gawin. Ipinark niya ang kotse ilang kanto mula sa parke at naglakad. Ang hangin ng umaga ay malamig at ang syudad ay unti-unti pa lang nagigising. Naramdaman niyang isa siyang estranghero sa mundong ito ng mga ordinaryong tao. Mula sa malayo pinanood niya ang bangko. Lumipas ang ilang minuto, ngunit wala si Camille. Isang pakiramdam ng pagkabalisa ang gumapang sa kanya. Nasaktan niya ba ito nang husto kaya't hindi na ito sisipot? Nagpasya siyang lapitan ang matandang babae. Habang papalapit napansin niya ang mga detalye na hindi niya nakikita mula sa kanyang tore, ang malalalim na guhit sa mukha nito, ang pagod sa mga mata nito, ang nanginginig nitong mga kamay na mahigpit na nakahawak sa isang lumang rosaryo. Tumayo siya sa harap ng bangko. Nag-angat ng tingin si Pilar, ang mga mata nito ay mapanuri at walang takot. "Anong kailangan mo?" Tanong nito, ang boses ay magaspang dahil sa lamig at pagod. "Magandang umaga po," sabi ni Victor, sinubukang maging magalang. "Hinahanap ko lang po yung babaeng laging nagdadala sa inyo ng kape." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Pilar. "Wala siya rito. At kahit narito pa siya, anong pakialam mo? Ako po ang amo niya." Sagot ni Victor, isang katotohanang biglang naging napakabigat sabihin. Ang nangiti ni Pilar ay naging isang halakhak mahina, ngunit puno ng pang-uyam. "Amo kaya pala. Kayo yung mga taong akala nyo ay pagmamay-ari nyo hindi lang ang oras ng mga tao, kundi pati na ang kanilang kaluluwa." Natigilan si Victor sa mga salita nito. Bawat isa ay tumama sa kanya. "Hindi po sa ganon. Gusto ko lang pong..." Hindi niya alam kung paano tatapusin ang pangungusap. Humingi ng tawad. "Magpaliwanag? Gusto mo lang malaman kung bakit? Kung bakit may isang taong nagmamalasakit sa isang basurang tulad ko?" Sabi ni Pilar, ang mga mata ay nag-aapoy. "Dahil hindi siya katulad mo, may puso siya." Sa di kalayuan, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan ng umaga. "Inay!" Sabay silang napalingon. Si Camille. Tumatakbo ito palapit sa kanila. Ang mukha ay puno ng pag-aalala at galit. Nang makita niya si Victor, ang pag-aalala sa kanyang mukha ay napalitan ng purong pagkasuklam. "Anong ginagawa mo rito?" Sigaw niya, humaharang sa pagitan ni Victor at ng kanyang ina. "Hindi ka pa ba tapos sa pangiinsulto sa amin? Ano ngayon naman ang nanay ko ang pag-iinitan mo?" "Camille, hindi. Huwag niyo siyang kausapin." Sabi ni Camille, ang boses ay nanginginig sa galit. Huwag niyo siyang lalapitan." Lumingon siya sa kanyang ina. Ang galit ay napalitan ng pakiusap. "Inay, di ba sabi ko sa inyo, hintayin niyo ako sa kanto. Bakit kayo nandito?" "Anak, ayos lang ako." Mahinang sagot ni Pilar, ngunit halata ang hirap sa kanyang paghinga. "Hindi kayo ayos, matigas ang ulo niyo. Sabi ng doktor, bawal kayong mapagod, bawal kayong ma-stress." Sabi ni Camille, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang bagay ang luminaw sa isipan ni Victor. Ang sinabi ni Camille tungkol sa doktor. Ang pag-aalala. Ang katotohanang si Pilar ay hindi lang basta isang pulubi sa parke. Ang lahat ng piraso ay nagsimulang magkabit-kabit sa isang masakit at nakakagulat na larawan. "Ina mo siya." Bulong ni Victor, hindi sa kanila, kundi sa kanyang sarili. Ang tanong,
ay puno ng pagkamangha at biglaang pagkaunawa. Narinig ito ni Camille. Humarap siyang muli. Kay Victor ang kanyang mukha ay basang-basa na sa luha, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Oo, sigaw niya, ang boses ay puno ng lahat ng sakit at kahihiyan na naipon niya. Oo, nanay ko siya. Ang pulubi na kinasuklaman mo, ang basura na sinabi mo, siya ang nanay ko. Ang nag-iisang taong nagmahal sa akin sa buong buhay ko. Ang bawat salita ay isang suntok sa sikmura ni Victor. Nanlamig siya, ang pakiramdam ng pagsisisi ay naging isang malaking alon na handa siyang lunur. Kaya ngayon, alam mo na, patuloy ni Camille, halos hysterical na. Masaya ka na ba? Nakuha mo na ba ang gusto mong malaman? Heto, pagtawanan mo kami. Ang mag-inang naghihirap. Ang isa ay natutulog sa kalye, habang ang isa ay naglilinis ng mga inidoro ng mga mayayamang tulad mo. Masaya ka na ba, Mr. Sandoval? Ang kanyang huling tanong ay hindi na isang sigaw, kundi isang hikbi, isang pagsuko sa bigat ng lahat. Napayuko siya, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Si Victor ay nanatiling nakatayo roon, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ang buong mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang maliit, kontroladong mundo ay biniyak ng isang katotohanang hindi niya kayang tanggapin. Ang kanyang kalupitan ay hindi lang basta isang salita. Ito ay isang tunay na sandata na sumugat sa isang taong wala nang iba pang pinanghahawakan kundi ang kanyang dignidad. Sa wakas, pagkatapos ng tila isang walang hanggang sandali, nakahanap siya ng boses. Patawarin mo ako. Sabi niya, ang mga salita ay halos hindi lumabas. Lumapit siya ng isang hakbang. Hayaan niyo akong tumulong. Inangat ni Camille ang kanyang ulong puno ng luha. Ang kanyang mga mata ay may bagong apoy, ang apoy ng pagtanggi. Ngumiti siya ng isang nangiting walang bahid ng saya. Tumulong, tanong niya ng may pang-uyam. Hindi namin kailangan ng awa mo. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay at tinitigan si Victor ng diretso sa mata. Manatili kang malayo sa amin. Pagkasabi niyon, inalalayan niya ang kanyang ina. Tara na po, inay. Magkahawak kamay silang naglakad palayo, isang reyna at isang prinsesa, na ang kaharian ay gawa sa basag na mga pangarap. Iniiwan si Victor Sandoval na mag-isa sa gitna ng parke, napapaligiran ng katahimikan at ng bigat ng isang kasalanang ngayon pa lang niya nauunawaan ng laki. Ang mga salitang, hindi namin kailangan ng awa mo, ay paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ni Victor sa mga sumunod na araw. Ito ay isang sampal sa kanyang pagkatao, isang paalala na ang pera at kapangyarihan ay walang silbi sa harap ng nasaktang dignidad. Bawat sulok ng kanyang malawak na opisina ay tila sumisigaw sa kanyang kabiguan. Ang tanawin ng parke mula sa kanyang bintana ay hindi na isang simpleng landscape. Ito na ngayon ay isang entablado ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Alam niyang hindi niya maaaring iwanan na lang ang lahat sa ganoon. Ang bigat ng kasalanan ay isang bagay na bago sa kanya at hindi niya ito kayang baliwalain. Ngunit alam din niya na ang direktang pag-aalok ng tulong ng awa ay hahantong lamang sa muling pagtanggi. Kailangan niya ng ibang paraan. Samantala, para kay Camille, ang bawat araw ay isang pakikibaka. Umarkila siya ng isang maliit at masikip na kwarto sa isang boarding house na kaya lang ng kanyang budget. Ang silid ay may amoy ng alikabok at luma, at ang isang maliit na bintana ay nakaharap sa isang pader na ladrilyo. Ito ay isang kulungan, ngunit ito ang tanging lugar na maibibigay niya sa kanyang ina. Si Pilar, sa kabilang dako, ay hindi nagrereklamo, ngunit nakikita ni Camille ang katotohanan sa likod ng mga ngiti nito. Ang pag-ubo nito ay lumalala tuwing gabi. Ang paglalakad mula sa kama
patungo sa banyo ay nagiging isang mahirap na gawain. Ang pagtanggi nitong kumain ay lalong nagpapahina sa kanyang katawan. Ang pagmamataas ni Pilar ay kasing lakas ng kanyang sakit. Tinitiis nito ang lahat ng tahimik para hindi maging pabigat sa kanyang anak. Isang gabi pagka-uwi ni Camille mula sa trabaho, naabutan niyang nakahiga si Pilar. Ang paghinga ay mababaw at mabilis. "Inay, uminom na po ba kayo ng gamot?" Tanong niya, ang boses ay puno ng pag-aalala. "Mamaya na anak, nahihilo lang ako." Sagot ni Pilar, hindi man lang iminumulat ang mga mata. Kinapa ni Camille ang noo nito. Mainit ito. Ang takot ay kumalat sa kanyang dibdib na parang lason. "Inay, kailangan na nating pumunta sa ospital." "Huwag, gastos lang yan," mariing sabi ni Pilar. "Magpapahinga lang ako. Bukas ayos na ako." Ngunit alam ni Camille na hindi na ito magiging ayos bukas. Ang kakarampot niyang sahod ay sapat lang para sa upa, pagkain at sa mga murang gamot. Ang isang pagbisita sa ospital ay katumbas ng ilang buwang sahod na wala siya. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay tila isang pader na unti-unting lumalapit upang siya'y ipitin. Kinabukasan sa opisina, habang naglilinis si Camille ng isang conference room, isang anino ang tumabon sa pinto. Inangat niya ang kanyang tingin at natigilan. Nakatayo roon si Victor. Ang mukha ay seryoso at mahirap basahin. Agad na bumalik ang lahat ng sakit at galit. Itinikom niya ang kanyang panga at nagpatuloy sa pagpupunas ng mesa. Binabaliwala ito. Hindi umalis si Victor. Pumasok siya sa silid at isinara ang pinto sa likuran niya. "Camille, kailangan nating mag-usap." "Wala po tayong dapat pag-usapan, sir," sabi niya, hindi ito tinitingnan. Meron git ni Victor, ang boses ay mas malumanay na ngayon, walang bakas ng pagmamataas na narinig niya dati. "Gusto kong humingi ng tawad, sa paraang tama." Tumigil si Camille sa kanyang ginagawa at dahan-dahang humarap. Tinitigan niya ito, ang mga mata ay puno ng pagdududa. "Alam kong mali ako," sabi ni Victor, nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Walang anumang salita ang makakapagbura sa mga sinabi ko. Pero hindi ako naparito para mag-alok ng awa. Nandito ako para mag-alok ng isang kasunduan. "Kasunduan?" tanong ni Camille nang may pang-uyam. "Anong kasunduan? Tataasan niyo ang sahod ko para manahimik ako." Umiling si Victor. "Hindi. Mayroon akong isang apartment unit sa isang disenteng gusali. Hindi kalakihan, pero malinis at may mga gamit na. Hindi ito kalayuan dito." Huminga siya ng malalim. "Gusto kong doon kayo tumira ng nanay mo." Natawa si Camille, isang tawang walang saya. "At anong kapalit?" "Iyan din ang tanong niyo sa akin, di ba? Lahat ng bagay ay may kapalit." Mayroon pag-amin ni Victor na ikinagulat ni Camille. Ang kapalit ay ituturing natin itong isang salary loan o paunang sahod. Huhulugan mo ito buwan-buwan mula sa sahod mo sa halagang kaya mo lang. Walang interes, walang deadline. Ang mahalaga, mabigyan mo ng maayos na tirahan ang nanay mo habang kaya mo itong bayaran sa paraang hindi nakakasakit sa iyong dignidad. Natigilan si Camille. Ito ay isang alok na hindi niya inaasahan. Hindi ito awa. Ito ay isang solusyon na nakabalot sa isang business proposal, isang lengguwaheng naiintindihan niya. Ngunit ang pagdududa ay naroon pa rin, isang lason na mahirap alisin. Bakit niyo to ginagawa? Dahil kailangan niyang mapunta sa isang lugar kung saan siya maaalagaan ng tama. Sabi ni Victor, ang boses ay seryoso. At dahil gusto kong itama ang pagkakamali ko. Ito lang ang paraan na alam ko. Ang pag-amin ng pagkakamali. Ang pag-alis ng pagmamataas sa boses nito ay nagsimulang mag-iwan ng maliliit na lamat sa pader na itinayo ni Camille sa paligid ng kanyang puso. Ngunit bago pa siya makasagot isang tawag, ang halos magpatalon sa kanya. Ang kanyang lumang cellphone ay nagring ng malakas, isang hindi pamilyar na numero. "Sandali lang," sabi niya kay Victor at sinagot ang tawag.
Hello, si Miss Camille Reyes po ba ito? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Kamag-anak po ba kayo ni Pilar Reyes? Opo, anak niya po ako. Bakit po ang kaba ay biglang bumalik? Nandito po kami sa parke malapit sa Sandoval Tower. Ang nanay niyo po bigla na lang pong nawalan ng malay. Ang mga salita ay parang isang suntok na nag-alis ng hangin sa kanyang mga baga. Nabitawan niya ang telepono. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog. Inay. Bulong niya, ang mukha ay nawalan ng lahat ng kulay. Nakita ni Victor ang pagbabago sa kanyang mukha. Anong nangyari? Si Inay. Sabi ni Camille, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Nasa parke siya. Nawalan daw ng malay. Walang pag-aalinlangan kumilos si Victor. Tara na. Sabi niya, hinawakan ang braso ni Camille upang alalayan ito. Gamitin natin ang sasakyan ko. Mas mabilis. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit, lahat ng pagdududa ay nawala. Ang tanging natira ay ang desperadong pangangailangan na makarating sa kanyang ina. Hindi na niya tinanggihan ang tulong ni Victor. Tumango na lang siya. Ang mga luha ay nagsisimula nang bumuhos sa kanyang mga pisngi. Habang tumatakbo sila palabas ng gusali, isang masakit na katotohanan ang tumatak sa isipan ni Camille. Sa harap ng kamatayan, ang pride ay walang halaga. At sa oras ng kanyang pinakamatinding pangangailangan, ang taong pinakakinamumuhian niya, ang siyang tanging naroon para tumulong. Ang apartment ay matatagpuan sa isang simple ngunit malinis na gusali sa isang tahimik na bahagi ng lungsod. Malayo ito sa ingay at gulo ng lugar kung saan sila dating umuupa, ngunit sapat pa ring malapit sa Sandoval Tower. Para kay Camille, ang bawat sulok ng lugar na yon ay isang himala. Nang buksan ni Victor ang pinto, ang unang pumasok sa isip ni Camille ay ang salitang liwanag. Ang sikat ng araw ay malayang pumapasok mula sa isang malaking bintana sa sala na nagbibigay buhay sa mga simpleng kasangkapan sa loob. May isang maliit, ngunit komportableng sofa, isang mesa para sa 4 at isang kusinang kumpleto sa gamit. May 2 silid-tulugan, isang bagay na hindi pa naranasan ni Camille sa buong buhay niya. Ito na yon. Sabi ni Victor, ang boses ay bahagyang alanganin na tila hindi sigurado sa kanilang magiging reaksyon. Hindi ito kalakihan pero ito ay perpekto. Putol ni Camille, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Si Pilar, na nakaupo sa isang wheelchair na pansamantalang ipinahiram ng ospital, ay tahimik na nilibot ng tingin ang lugar. Ang kanyang mukha ay mahirap basahin, isang pinaghalong pagkamangha, pag-aalinlangan at isang bakas ng pagkapahiya. Matapos ang insidente sa parke, dinala siya sa ospital kung saan sinabi ng mga doktor na mild heart failure na pinalala ng stress at malnutrition ang sanhi ng kanyang pagkahimatay. Inilabas siya pagkatapos ng 2 araw na may mahigpit na bilin na kailangan niya ng pahinga at maayos na kapaligiran. Dahan-dahang itinulak ni Camille ang wheelchair papasok sa mas maliit na kwarto. May isang simpleng kama na may malinis na puting kumot, isang maliit na aparador at isang bintanang nakatanaw sa ilang puno sa labas. Inay, ito po ang magiging kwarto niyo. Sabi niya, sinisikap na pasiglahin ang kanyang boses. Tumingin si Pilar sa anak, pagkatapos ay sa apartment at sa huli kay Victor na nakatayo, malapit sa pinto. Magkano ang utang namin sa'yo para dito? Tanong niya, ang boses ay mahina, ngunit matigas pa rin. Pilar. Nagsimulang magpaliwanag si Camille, ngunit inunahan sila ni Victor. Lumapit siya nang may paggalang. Ginang Pilar, sabi niya, huwag niyo pong isipin yon. Ang mahalaga ay ang inyong paggaling. Napag-usapan na po namin ni Camille ang mga detalye. Tinitigan siya ni Pilar nang matagal na, para bang sinusuri ang kanyang kaluluwa. Sa wakas, tumango ito ng dahan-dahan. Salamat. Bulong nito, isang salitang tila nagmula sa isang lugar
na malalim at puno ng hirap. Sa mga sumunod na araw, dahan-dahang nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Sa umaga, bago pumasok sa trabaho, ipinagluluto ni Camille ang kanyang ina ng masusustansyang pagkain. Sa gabi, pagkauwi niya uupo sila sa maliit na sala, manonood ng telebisyon o simpleng magkukwentuhan, mga simpleng bagay na matagal nang ipinagkait sa kanila ng kahirapan. Ang dating blangkong mga mata ni Pilar ay unti-unting nagkaroon muli ng kislap. Hindi nawala si Victor. Bawat 2 araw dadaan siya, pagkatapos ng trabaho, may dalang mga prutas o gamot. Noong una ang kanyang mga pagbisita ay awkward. Uupo siya sa sofa magtatanong kung kamusta na si Pilar at tatanggap ng mga tipid na sagot. Si Camille naman ay mananatiling abala sa kusina nakikinig, ngunit hindi sumasali. Ngunit unti-unti nagsimulang masira ang yelo. Isang gabi na abutan ni Victor si Camille na nahihirapang buksan ng isang mahigpit na garapon. "Ako na," sabi niya, at sa isang simpleng pagpihit na buksan niya ito, nagtama ang kanilang mga kamay sa isang saglit at isang kuryenteng hindi nila inaasahan ang dumaloy sa pagitan nila. Mabilis na binawi ni Camille ang kanyang kamay. Ang kanyang pisngi ay bahagyang namula. Nagsimula ring kausapin ni Pilar si Victor, hindi na bilang isang amo o isang estranghero, kundi bilang isang tao. Nagtanong ito tungkol sa kanyang trabaho, sa kanyang pamilya. Nalaman nilang pareho silang mahilig sa mga lumang pelikulang Pilipino. Isang gabi, habang nagtatawanan sila sa isang eksena mula sa isang pelikula ni Dolphy, nakita ni Camille ang isang bagay na hindi pa niya nakikita kay Victor, isang tunay na ngiti. Isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata na nag-alis ng lamig at kalungkutan na laging nakapalibot sa kanya. Isang hapon, habang nagtatrabaho si Camille, sa 14 na palapag, lumabas siya mula sa isang utility closet at halos mabunggo ang isang babaeng matikas manamit. Ang babae ay nasa mga 60 anyos, nakasuot ng isang mamahaling damit at may mga alahas na kumikinang. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mga mata ay matalas at mapanuri. "Excuse me po," sabi ni Camille mabilis na tumabi. Ngunit hindi gumalaw ang babae. Sa halip tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa na may bakas ng pagkamuhi sa kanyang mukha. "Ikaw," sabi nito, ang boses ay malamig at puno ng awtoridad. "Ikaw ang tagalinis." Natigilan si Camille. "Oo po." Ang babae ay lumapit ng isang hakbang. "Ako si Doña Consuelo." Pagpapakilala nito. "Biyenan ako ni Victor Sandoval." Naramdaman ni Camille na nanlamig ang kanyang dugo. "Nakikita kita." Patuloy ni Doña Consuelo, ang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. "Nakikita ko ang mga ginagawa mo, ang paglapit mo sa manugang ko. Huwag mong isipin na isa kang espesyal. Isa ka lang hamak na basura na sinusubukang umakyat mula sa putikan." "Wala po akong ginagawang masama." Nanginginig na sagot ni Camille. Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Doña Consuelo. Ganoon din ang sinasabi ng lahat ng ahas bago sila tumuklaw. "Kilala ko ang mga katulad mo, mga desperada, mga manggagamit." Tinitigan niya si Camille sa mata. "Layuan mo si Victor. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawala ng trabaho. Sisiguraduhin kong babalik ka sa lugar kung saan ka nababagay sa kalsada kasama ng nanay mo." Hindi na hinintay ni Doña Consuelo ang sagot. Tinalikuran na lamang niya si Camille at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo na parang mga babala ng paparating na panganib. Naiwan si Camille na nakatayo roon nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit at kahihiyan. Ang panandaliang kapayapaan na kanyang naramdaman ay biglang naglaho pinalitan ng isang malamig na katotohanan. Maaari siyang makaalis sa kahirapan, ngunit hindi niya matatakasan ang paghuhusga ng mga taong tulad ni Doña Consuelo. Ang anino ng kahapon ay mas mahaba at mas madilim
kaysa sa kanyang inaakala. Ang mga salita ni Doña Consuelo ay tumatak na parang lason sa isipan ni Camille. Sa mga sumunod na araw, isang pader ang muli niyang itinayo sa pagitan niya at ni Victor. Naging mas tahimik siya, mas maingat. Kapag dumadalaw si Victor sa apartment, umiiwas siya sa mga mata nito at sinisiguradong palaging may distansya sa pagitan nila. Ang dating namumuong koneksyon ay biglang napuno ng alinlangan at takot. Napansin ito ni Victor. Napansin niya ang biglaang panlalamig ang pag-iwas. Hindi niya maintindihan kung ano ang nagbago. Isang gabi pagkatapos ng isa na namang tahimik na hapunan, habang nagliligpit si Camille ng pinagkainan, nilapitan siya ni Victor sa kusina. Nag-aalaga si Pilar sa halaman sa balkonahe, kaya't sila lang ang naiwan. "May problema ba, Camille?" Tanong ni Victor, ang boses ay puno ng pag-aalala. "May nagawa ba akong mali?" Umiling si Camille, hindi pa rin siya tinitingnan. Nakatuon ang kanyang mga mata sa platong kanyang hinuhugasan. "Wala. Pagod lang siguro ako." "Hindi lang yan pagod," sabi ni Victor, lumapit pa ng kaunti. "Ilang araw ka nang ganyan. Umiiwas ka. May bumabagabag ba sa'yo? Pwede mo namang sabihin sa akin." Ang kabaitan sa boses nito ay lalong nagpahirap sa sitwasyon para kay Camille. Napabuntong hininga siya at isinara ang gripo. Humarap siya kay Victor, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kaguluhan. "Victor, siguro dapat ay dumalang na ang pagpunta mo rito." Kumunot ang noo ni Victor, halatang nasaktan. "Bakit? Akala ko ba ayos na tayo?" "Ayos na tayo," mabilis niyang sagot. "Pero, hindi tama to. Amo kita, empleyado mo ako. Nakatira kami sa apartment mo. Masyado nang marami. Baka kung ano pa ang isipin ng ibang tao." "Wala akong pakialam sa iisipin ng ibang tao," mariing sabi ni Victor. "Ang mahalaga sa akin ay kung ano ang nasa pagitan natin." Humakbang siya palapit at, sa pagkakataong ito, hindi umatras si Camille. "At alam kong mayroon nang namamagitan sa atin." Tinitigan niya ito sa mata at sa isang iglap, lahat ng takot at babala ni Doña Consuelo ay naglaho. Ang tanging nakita niya ay ang sinseridad sa mga mata ni Victor, isang sinseridad na matagal na niyang hindi nakikita sa kahit kanino. "Natatakot ako." Pagamin niya sa isang bulong. "Saan?" "Sa lahat ng ito. Sa kung saan ito papunta. Hindi ako bagay sa mundo mo, Victor. Magkaiba tayo. Kung gayon, gagawa ako ng mundong para sa ating dalawa," sabi ni Victor. Ang kanyang mga salita ay puno ng determinasyon. "Hayaan mo lang ako." Ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihipo. Dahan-dahan inangat ni Victor ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Camille. Ang kanyang paghaplos ay magaan at magalang. Ngunit nagdulot ito ng apoy sa kanyang balat. Napapikit si Camille, ninamnam ang init na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Ngunit bago pa may mangyari, narinig nila ang pagbukas ng pinto ng balkonahe. Mabilis silang naghiwalay na parang dalawang tinedyer na nahuli sa akto. Lingid sa kanilang kaalaman, sa kabilang panig ng lungsod, isang mas madilim na plano ang nabubuo. Sa kanyang marangyang mansyon, binabasa ni Doña Consuelo ang isang folder na iniabot sa kanya ng isang pribadong investigador. Ang folder ay naglalaman ng mga litratong kuha mula sa malayo. Si Victor pumapasok sa gusali ng apartment ni Camille. Si Victor naglalakad kasama si Camille sa isang parke malapit doon. Si Victor nakatayo sa balkonahe, tumatawa habang kausap si Pilar. Bawat litrato ay isang patunay ng kanyang pinakamatinding kinatatakutan. Hindi lang ito awa, ito ay isang bagay na mas malalim. Isang hamak na tagalinis. Bulong ni Doña Consuelo sa sarili, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa mamahaling katad ng kanyang silya. Pinalitan niya ang anak ko sa isang tagalinis. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak ay naging isang mapait. Nagalit na nakatuon ngayon kay Camille. Sa kanyang isipan,
Si Camille ay hindi isang tao. Siya ay isang magnanakaw, isang oportunista na dinudungisan ang alaala ni Isabela. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Victor. Consuelo. Sagot ni Victor, ang boses ay pormal gaya ng dati. Nais ko lang ipaalala sa'yo na kailangan mong umupo sa tabi ko sa darating na charity ball. Sabi ni Doña Consuelo, ang boses ay matamis, ngunit may nakatagong lason. Bilang pag-alala kay Isabela, maraming mahahalagang bisita ang darating mga miyembro ng board, mga kasosyo sa negosyo. Kailangan nating ipakita na ang pamilya ay matatag pa rin. Naiintindihan ko, sabi ni Victor, walang kamalay-malay sa tunay na intensyon nito. Mabuti, sabi ni Doña Consuelo. Siguraduhin mong naroroon ka. May sorpresa ako para sa lahat. Pagkababa ng telepono, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kung hindi niya kayang paghiwalayin sina Victor at ang babaeng iyon sa pribado, gagawin niya ito sa publiko. Sisirain niya si Camille sa paraang hindi na nito maaring muling itayo ang sarili. Ibubunyag niya ito sa lahat, hindi bilang isang babae kundi bilang isang iskandalo. Ang charity ball isang gabi na nakatuon sa pag-alala ay magiging isang gabi ng pagwasak. Habang pinagmamasdan niya ang litrato ni Victor na nakangiti, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi ka sasaya, Victor, bulong niya sa litrato. Hindi habang ako ang nabubuhay. Kung hindi ka naging masaya sa anak ko, sisiguraduhin kong hindi ka magiging masaya sa piling ng kahit sino. Sigurado ka ba talaga dito, Camille? Tanong ni Pilar habang pinagmamasdan ang kanyang anak na nakatayo sa harap ng salamin. Ang pag-aalala ay malinaw na nakaukit sa kanyang mukha. Tumingin si Camille sa kanyang refleksyon. Nakasuot siya ng isang simpleng navy blue na bestida, ang pinakamahusay na damit na pag-aari niya. Binili niya ito sa isang ukay-ukay, maraming taon na ang nakalipas para sa isang job interview na hindi niya nakuha. Ito ay malinis, disente, ngunit sa tabi ng mga damit na isusuot ng mga tao sa isang charity ball, alam niyang magmumukha itong isang basahan. Kailangan, inay. Sabi niya, sinubukang ngumiti. Gusto ni Victor na makilala ko ang mundo niya. Sabi niya, ito na ang panahon. Sa loob ng isang linggo, kinumbinsi siya ni Victor na dumalo. Noong una, mariin siyang tumanggi. Ang ideya na mapalibutan ng mga mayayaman at makapangyarihang tao ay nagdulot sa kanya ng matinding kaba. Ngunit ipinaliwanag ni Victor na ito ang paraan niya upang ipakita sa lahat na seryoso siya sa kanya, na hindi siya isang sikreto na dapat itago. Ang kanyang sinseridad ang nagpatunaw sa kanyang mga pag-aalinlangan. Nang dumating si Victor upang sunduin siya, natigilan si Camille. Nakasuot ito ng isang perpektong tabas na taksido at ang kanyang karaniwang seryosong anyo ay napalitan ng isang bagay na mas malambot, mas masaya. Nang makita siya nito, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. You look beautiful, sabi niya, ang boses ay puno ng paghanga. Namula si Camille. Salamat. Ikaw din mukha kang Mr. Sandoval. Tumawa si Victor, isang tunog na nagpainit sa puso ni Camille. Ngayong gabi, Victor lang. Para sa'yo palaging Victor lang. Ang venue ng charity ball ay isang malawak na ballroom sa isang 5-star hotel. Ang mga chandelier na kristal ay kumikinang sa itaas. Ang mga mesa ay napapalibutan ng mga bulaklak at ang hangin ay puno ng tunog ng isang string quartet at ng halimuyak ng mga mamahaling pabango. Agad na naramdaman ni Camille na wala siya sa lugar. Lahat ng babae ay nakasuot ng mga gown na tila nagkakahalaga ng kanyang buong taunang sahod. Ang mga alahas sa kanilang mga leeg at braso ay nakakasilaw. Naramdaman ni Victor ang kanyang pagkabalisa. Hinawakan niya ang kamay ni Camille at pinisil ito. Huwag mo silang pansinin, bulong niya. Ang pansinin mo lang ay ako.
Ang kanyang presensya ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ipinakilala siya ni Victor sa ilang mga kasosyo sa negosyo bilang Camille isang napakahalagang kaibigan. Bagamat ang pagpapakilala ay medyo malabo ang paraan ng paghawak ni Victor sa kanyang kamay at ang pagiging malapit nito sa kanya ay nagpapadala ng isang malinaw na mensahe. Nakatanggap siya ng mga mapanuring tingin mga pabulong na komento sa likod ng mga pamaypay ngunit pinilit niyang huwag itong pansinin. Sa piling ni Victor, pakiramdam niya ay kaya niyang harapin ang lahat hanggang sa dumating si Doña Consuelo. Nakita niya itong papalapit mula sa kabilang dulo ng ballroom na parang isang reyna na naglalakad sa kanyang korte. Nakasuot ito ng isang itim na gown, pinalamutian ng mga diamante. Ang bawat hakbang niya ay puno ng awtoridad. Ang mga tao ay tumatabi upang bigyan siya ng daan. "Victor, anak." Sabi niya, ang boses ay matamis na parang pulot, ngunit ang mga mata ay kasing lamig ng yelo nang tumingin ito kay Camille. "At sino itong kasama mo?" "Consuelo, si Camille Reyes," formal na sabi ni Victor. "Camille, si Doña Consuelo ang aking biyenan." Oo, ang tagalinis," sabi ni Doña Consuelo, sapat na malakas para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Ang salitang tagalinis ay binitawan niya na parang isang sumpa. Isang sorpresa na makita ka sa isang lugar na tulad nito. Marunong ka palang magsuot ng damit maliban sa uniforme. Naramdaman ni Camille na namula ang kanyang mukha sa kahihiyan. Naramdaman din niya ang paghigpit ng hawak ni Victor sa kanyang kamay. "Consuelo, sapat na." Babala ni Victor, ang boses ay mababa at mapanganib. Ngunit hindi nagpatinag si Doña Consuelo. Ngumiti siya ng isang matamis na ngiti, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Oh, huwag kang mag-alala, Victor. Nais ko lang naman siyang bigyan ng mainit na pagtanggap." Kumuha siya ng isang baso ng red wine mula sa isang dumadaang waiter. Humarap siyang muli kay Camille. "Alam mo, iha," sabi niya, "ang pundasyong ito ay para sa alaala ng aking anak, si Isabella. Isang babaeng may klase, may pinag-aralan at may dignidad. Isang bagay na alam kong hindi mo maiintindihan." Bawat salita ay isang sampal. Ang mga tao sa paligid ay nagsimula nang magbulungan ng kanilang mga mata ay puno ng tsismis at pananabik sa isang iskandalo. Kaya't nakakainsulto. Patuloy ni Doña Consuelo, ang kanyang boses ay tumaas ng bahagya na makita ang kanyang asawa na nagdadala ng isang oportunista sa mismong gabing ito. Isang babaeng mula sa putikan na walang dala kundi ang kanyang ambisyon. "Tama na," sigaw ni Victor, ngunit huli na ang lahat. Sa isang kilos na tila isang aksidente, ngunit malinaw na sinadya na dulaas, si Doña Consuelo at ibinuhos ang laman ng kanyang baso ng alak sa dibdib ni Camille. Ang matingkad na pulang alak ay kumalat sa navy blue na bestida, isang malaki at nakakahiyang mantsa na sumisimbolo sa lahat ng panlalait na kanyang natanggap. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga tao sa paligid. "Ay, patawad," sabi ni Doña Consuelo, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "Nadulas ako, pero sa bagay, ang mantsang yan ay tila bumagay sa'yo. Katulad ng iyong pinagmulan, mahirap tanggalin." Natigilan si Camille. Nakatayo siya sa gitna ng ballroom, basang-basa ng alak habang ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa kanya, mga matang puno ng awa, panghuhusga at aliw. Ang tunog ng string quartet ay huminto. Ang buong mundo niya ay huminto. Narinig niya ang galit na sigaw ni Victor, ngunit ang boses nito ay tila nagmumula sa malayo. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na alak na tumatagos sa kanyang damit at ang mas malamig na kahihiyan na tumatagos sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa mga mata ni Doña Consuelo at nakita niya ang purong tagumpay. Sa sandaling iyon, nabasag ang lahat ng lakas ng loob na kanyang inipon. Itinulak niya si Victor nang bahagya isang kilos na nagsasabing, "Huwag mo akong hawakan." At pagkatapos walang anumang salita, tumalikod siya at tumakbo.
Tumakbo siya papalabas ng ballroom papalayo, sa mga mapanghusgang tingin papalayo sa pekeng karangyaan, papalayo kay Victor at sa mundong hindi siya kailanman magiging bahagi. Ang kanyang mga luha ay malayang dumaloy, humahalo sa pulang mantsa sa kanyang dibdib, habang ang tunog ng kanyang pagtakbo ay umaling-aungaw sa tahimik na pasilyo, ang nag-iisang saksi sa kanyang wasak na puso. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong kay Camille na parang isang sampal nang makalabas siya ng hotel. Hindi niya pinansin ang mga tingin ng valet at ng mga gwardya. Patuloy lang siya sa pagtakbo, walang tiyak na direksyon, ang tanging gusto ay makalayo. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay kasabay ng malakas na kabog ng kanyang dibdib. Bawat paghinga niya ay isang hikbi. Nakarating siya sa isang waiting shed at doon na paupo hinahabol ang kanyang hininga. Tiningnan niya ang kanyang sarili. Ang basang mantsa ng alak sa kanyang bestida ay tila isang tatak, isang simbolo ng kanyang kahihiyan. Ang mga salita ni Doña Consuelo ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka, oportunista. Mula sa putikan, mahirap tanggalin. Isang taxi ang huminto sa kanyang harapan. Pumasok siya ng walang pag-aalinlangan at sinabi ang kanyang address. Habang bumibiyahe, nakatingin lang siya sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na lumalabo dahil sa kanyang mga luha. Ang panandaliang pangarap na binuo niya, kasama si Victor, ay gumuho sa isang iglap. Tama siya. Tama ang nanay niya. Magkaiba ang kanilang mundo. Siya ay isang ibon na sinubukang lumipad sa langit ng mga agila, at ang tanging nagawa nito ay masaktan at mahulog pabalik sa lupa. Pagdating niya sa apartment, dahan-dahan niyang pinihit ang susi, umaasang tulog na ang kanyang ina. Ngunit pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Pilar na nakaupo sa sofa naghihintay. Nag-angat ito ng tingin mula sa librong binabasa, at ang ngiti nito ay agad na naglaho nang makita ang itsura ng kanyang anak. "Anak, anong nangyari?" tanong ni Pilar. Mabilis na tumayo at lumapit. Nakita nito ang mantsa sa damit, ang namumugto niyang mga mata. Hindi na napigilan ni Camille. Niyakap niya ang kanyang ina at doon humagulgol ang lahat ng sakit, galit at kahihiya-hiyan ay bumuhos na parang isang sirang dam. "Tama kayo, inay. Mali ako," sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. "Hindi ako para doon. Hindi ako para sa kanya." "Sino ang gumawa nito sa'yo?" tanong ni Pilar. Ang boses ay naglalaman ng isang galit na para lamang sa isang ina. "Ang biyenan niya." Sa sandaling iyon, isang malakas at desperadong katok ang narinig nila sa pinto. "Camille, Camille, buksan mo. To please, mag-usap tayo." Ang boses ni Victor, puno ng pag-aalala, ay tumagos sa pinto. Kumala si Camille sa pagkakayakap. "Huwag niyo siyang papasukin, inay." Pakiusap niya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. "Umalis na po kayo. Ayokong marinig." Nag-aalangan si Pilar, ngunit tumango at pumasok sa kanyang silid. Nilakasan ni Camille ang kanyang loob at lumapit sa pinto. "Umalis ka na, Victor." Sigaw niya, ang boses ay basag. "Hindi ako aalis hanggat hindi tayo nakakapag-usap." Sagot ni Victor mula sa labas. "Patawarin mo ako, Camille. Hindi ko alam. Nagagawin niya yon. Hindi ko dapat hinayaan. Hindi mo dapat hinayaan." Putol ni Camille, tumatawa ng mapait. "Ano ang magagawa mo? Kalabanin ang pamilya ng namatay mong asawa para sa isang tagalinis. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo, Victor. At huwag mo na rin akong lokohin. Hindi totoo yan. Mahalaga ka sa akin." "Mahalaga? Para ano? Para maging laruan mo. Para patunayan sa sarili mo na mabuti kang tao. Tapos, na ako sa larong ito, Victor, masyado nang masakit." Nagsimula siyang maglakad papunta sa kanyang kwarto. Ang likod ay nakaharap sa pinto. "Umalis ka na. Kalimutan mo na kami. Ibabalik ko ang apartment na to. Babalik kami sa kung saan kami nararapat." "Camille, wag mong sabihin yan. Wag mong gawin to sa atin."
Walang tayo. Sigaw ni Camille huminto sa harap ng pinto ng kanyang kwarto. Wala naman talagang tayo. Isang ilusyon lang ang lahat. Pumasok siya sa kanyang silid at isinara ang pinto ng malakas. Sinandal niya ang kanyang likod dito at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang pag-iyak ay tahimik na ngayon, ngunit mas masakit. Mula sa labas ng apartment, naririnig pa rin niya ang mga katok at ang boses ni Victor, ngunit unti-unti humina ito hanggang sa napalitan ng katahimikan. Sa loob ng kanyang silid, narinig ni Pilar ang lahat. Bawat salitang binitawan ng kanyang anak ay parang isang punyal na tumutusok sa kanyang puso. Ang sakit na nararamdaman ni Camille ay nararamdaman din niya. Ang kahihiyan, ang pag-asa na nawasak. Ang pakiramdam na siya ang dahilan ng lahat ng ito. Kung hindi lang siya nagkasakit, kung hindi lang sila nawalan ng tirahan, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Ang bigat ng kasalanan at stress ay tila isang dambuhalang kamay na pumipiga sa kanyang dibdib. Nagsimula siyang makaramdam ng paninikip ng dibdib. Isang matinding kirot ang biglang kumalat mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang kaliwang braso. Sinubukan niyang huminga, ngunit parang walang hangin na pumapasok. Ang mga gilid ng kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Camille! Sinubukan niyang tawagin ang anak, ngunit ang lumabas lang ay isang mahinang ungol. Sinubukan niyang tumayo para abutin ang pinto, ngunit ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Ang kirot sa kanyang dibdib ay naging isang nag-aalab na apoy. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay nagkaroon ng kulay abo. Sa huling lakas na natitira sa kanya, itinulak niya ang isang maliit na florera sa ibabaw ng kanyang mesa. B-L-A-G. Ang tunog ng nabasag na salamin at ang malakas na kalabog ng kanyang pagbagsak sa sahig ay sapat na para marinig ni Camille sa gitna ng kanyang pag-iyak. Biglang natigil si Camille. Hindi yun isang ordinaryong tunog. Isang malamig na takot. Ang biglang gumapang sa kanyang gulugod, mas matindi kaysa sa kahihiyang kanyang naramdaman kanina. Inay Pasio. Tawag niya, ang boses ay nanginginig. Walang sagot. Mabilis siyang tumayo at binuksan ang pinto ng kanyang silid. Sumugod siya sa kwarto ng kanyang ina. Ang nakita niya ay isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Nakabulagta si Pilar sa sahig sa gitna ng mga basag na piraso ng florera. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ang kanyang mukha ay walang kulay at ang kanyang mga labi ay nagsisimulang mangitim. Ang isang kamay niya ay nakakuyom sa kanyang dibdib. Inay. Ang sigaw ni Camille ay puno ng purong takot at desperasyon. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang ina, niyugyog ito. Inay, gumising po kayo, inay. Parang awa niyo na. Ngunit si Pilar ay hindi gumagalaw, hindi humihinga. Ang isip ni Camille ay biglang nagblangko. Ang tanging alam niya ay kailangan niya ng tulong. Tumingin siya sa paligid, ang kanyang mga mata ay ligaw. Ang telepono. Kailangan niyang tumawag ng ambulansya. Tatakbo na sana siya palabas ng silid nang mapagtanto niya wala na si Victor. Pinaalis na niya. Siya lang mag-isa. Ang pakiramdam ng pag-iisa at kawalan ng pag-asa ay halos magpalumpo sa kanya. Ngunit ang pagmamahal sa kanyang ina ay mas malakas. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng husto, kaya't halos hindi niya madial ang emergency number. Habang nagriring ang telepono, ang bawat segundo ay tila isang walang hanggan. Ang imahe ng kanyang ina na nakahandusay sa sahig, ang katahimikan ng kanyang hindi paghinga ay isang bangungot na nagaganap sa kanyang harapan. Tulong! Hikbi niya sa operator na sumagot. Ang nanay ko. Hindi siya humihinga. Ang kanyang mga salita ay nagkawatak-watak, hinaluan ng mga hikbi ng isang pusong basag at isang kaluluwang nasa bingit ng pagkawala ng lahat ng bagay na mahalaga sa kanya. Ang mga ilaw ng ospital ay nakakasilaw at ang amoy ng antiseptic ay nakakasulasok.
Para kay Camille, ang bawat puting pader ng pasilyo ay tila lumalapit upang siya'y sakalin. Nakaupo siya sa isang malamig na upuang plastik. Sa labas ng emergency room ang kanyang navy blue na bestida ay tuyo na ngunit meron pa ring marka ng alak, isang mapait na paalala ng mga pangyayari na humantong sa sandaling ito. Lumabas ang isang doktor, ang mukha ay seryoso. Agad na tumayo si Camille. "Dok, ang nanay ko po, si Pilar Reyes. Stable na po siya sa ngayon, pero kritikal ang kanyang kondisyon," sabi ng doktor sa isang kalmadong tono. Nagtamo siya ng isang matinding atake sa puso o massive heart attack. Isinugod namin siya sa ICU. Ang susunod na 24 na oras ay napakahalaga. Huminga ito ng malalim. Kailangan niya ng isang agarang angioplasty, posibleng isang bypass surgery para maalis ang mga bara sa kanyang puso. Pero kailangan muna nating patatagin ang kanyang kondisyon. Ito ay isang napakamahal na operasyon. Ang mga salita ay tumama kay Camille na parang mga bato. Napakamahal na operasyon. Ang kakarampot niyang naipon ay hindi sapat kahit para sa isang gabi sa ICU. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay muling bumalik, mas mabigat at mas madilim kaysa dati. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga binti ay tila babigay. "Gagawin po namin ang lahat," sabi niya, kahit hindi niya alam kung paano. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan ng pasilyo. "Camille!" Napalingon siya. Nakatayo sa dulo ng pasilyo si Victor. Hindi ito umuwi. Ang kanyang tuxedo ay bahagyang gusot, ang kanyang kurbata ay maluwag, at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sa likod niya ay si Doña Consuelo. Ang mukha ay isang maskara ng malamig na pagtataka. Tila hindi makapaniwala na dinala siya ni Victor sa isang lugar na tulad nito. Hindi alam ni Camille kung ano ang mararamdaman. Galit, ginhawa. Ngunit nang makita niya ang tunay na pag-aalala sa mga mata ni Victor, ang lahat ng galit ay naglaho. Ang natira ay ang desperadong pangangailangan ng isang taong masasandalan. Mabilis na lumapit si Victor. "Ano ang sabi ng doktor?" "Kailangan niya ng operasyon," sabi ni Camille, ang boses ay nanginginig. Hindi ko alam kung paano ko to babayaran." "Huwag mong isipin yan," mariing sabi ni Victor. Hinawakan niya ang mga balikat ni Camille. "Ako ang bahala sa lahat ng bayarin, sa pinakamahusay na mga doktor. Ang kailangan mo lang gawin ay maging matatag para sa kanya." "Bakit?" tanong ni Doña Consuelo. Mula sa likuran ang boses ay puno ng pagkamuhi. "Bakit mo sasagutin ang gastusin ng babaeng yan, Victor? Anong utang na loob mo sa kanila?" Humarap si Victor sa kanyang biyenan, at sa unang pagkakataon, nakita ni Camille ang isang apoy sa kanyang mga mata na hindi pa niya nakikita dati, isang apoy ng purong galit at pagsuway. "Hindi ito utang na loob, Consuelo," sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng panganib. "Ito ay responsibilidad. At kung gusto mong malaman kung sino ang dapat managot sa nangyari ngayong gabi, tumingin ka sa salamin." Natigilan si Doña Consuelo. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Ang atake sa puso ay kadalasang dulot ng matinding stress," sigaw ni Victor. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. "At sino ang nagdulot ng matinding stress kay Camille ngayong gabi? Sino ang nagpahiya sa kanya sa harap ng lahat? Sino ang nagdulot ng sakit na umabot hanggang sa kanyang ina?" Bawat tanong ay isang akusasyon. "Hindi ko kasalanan na mahina ang puso ng nanay niya," depensa ni Doña Consuelo. "Kasalanan mo ito," giit ni Victor, humakbang palapit sa kanya. "Ang iyong galit, ang iyong pagmamataas, ang iyong pagtangging hayaan akong maging masaya, ay halos pumatay sa isang inosenteng tao. Tapos na ako, Consuelo. Tapos na ako sa pagbibigay galang sa isang alaala na ginagamit mo lang bilang sandata. Mag-ingat ka sa iyong mga salita, Victor.
Hawak ko pa rin ang malaking porsyento ng board. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Victor. Wala na yang silbi sa akin. Aalisin ko ang lahat ng koneksyon ko sa pamilya ninyo. Ibabalik ko ang lahat ng shares na galing sa inyo. Magsisimula ako ulit kung kinakailangan, pero hindi na ako magiging bilanggo ng nakaraan. At hinding-hindi ko nahahayaang saktan mo pa si Camille. Tumingin siya nang diretso sa mga mata nito. Tapos na tayo. Hindi ka na bahagi ng buhay ko. Ang mukha ni Doña Consuelo ay namutla. Ang kanyang karaniwang kompostura ay gumuho na palitan ng di makapaniwalang ekspresyon. Sa isang iglap nakita ni Camille ang tunay na anyo sa likod ng maskara, isang malungkot at desperadong babae na kumakapit sa galit dahil ito na lang ang natitira sa kanya. Walang anumang salita, tumalikod si Doña Consuelo at naglakad palayo ang kanyang marangyang anyo ay tila nabawasan ng dignidad. Ang tunog ng kanyang mga takong ay unti-unting naglaho sa pasilyo. Naiwan silang dalawa ni Victor sa katahimikan. Mula sa isang sulok na katayo si Camille pinapanood ang lahat. Narinig niya ang bawat salita. Nakita niya ang bawat sakripisyo. Tinalikuran ni Victor ang lahat para sa kanya ang kanyang koneksyon, ang kanyang posisyon, marahil pati na rin ang bahagi ng kanyang yaman. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim. Dahan-dahang lumapit si Camille kay Victor. Nang magtama ang kanilang mga mata, wala nang pader sa pagitan nila. Ang natira na lang ay 2 taong sinubok ng mundo at pinili ang isa't isa. Victor. Bulong niya, hindi alam kung ano ang sasabihin. Hinawakan ni Victor ang kanyang mga kamay. Malamig ang mga ito. Hindi kita iiwan, Camille. Sabi niya ang boses ay puno ng isang pangakong mas matibay kaysa sa bakal. Hindi na ulit. Haharapin natin to ng magkasama. Sa sandaling iyon, sa gitna ng amoy ng kamatayan at sa anino ng kawalan ng katiyakan naramdaman ni Camille ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan ang pag-asa. Tumango siya at sa unang pagkakataon, mula nang tumakbo siya palabas, nang piging hinayaan niyang bumagsak ang kanyang mga luha, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa pasasalamat. Ang liwanag ng araw ay dahan-dahang gumapang sa bintana ng silid sa ospital, nagpapahiwatig ng isang bagong simula. Nagising si Pilar mula sa isang mahimbing na pagkakatulog ang una sa loob ng maraming araw. Ang operasyon, isang matagumpay na angioplasty, ay tapos na. Bagamat mahina pa ang kulay, ay nagsisimula ng bumalik sa kanyang mga pisngi at ang kanyang paghinga ay mas maluwag na at kalmado. Nakaupo sa tabi ng kanyang kama, si Camille, mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Hindi niya ito iniwan buong gabi. Sa kabilang panig ng silid sa isang maliit na sofa, nakaupo si Victor na binabantayan na silang dalawa. Ang kanyang mamahaling tuksido ay pinalitan na ng isang simpleng damit na ipinadala ng kanyang driver, ngunit ang pagod ay malinaw pa rin sa kanyang mukha. Nang imulat ni Pilar ang kanyang mga mata, ang una niyang nakita ay ang kanyang anak. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Anak? Inay bamabong, sagot ni Camille, ang boses ay puno ng ginhawa. Gising na po kayo. Huwag po kayong masyadong gumalaw. Inilibot ni Pilar ang kanyang tingin at nakita si Victor. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa pagkakataong ito, wala nang pagmamataas o pagdududa sa mga mata ni Pilar. Ang tanging naroon ay isang malalim at tahimik na pasasalamat. Tumango ito kay Victor, isang simpleng kilos na naglalaman ng lahat ng salitang hindi niya kayang bigkasin. Tumango pabalik si Victor, isang kilos ng pag-unawa at paggalang. Pagkaraan ng ilang araw nang medyo lumakas na si Pilar, nagkaroon ng pagkakataon sina Camille at Victor na mag-usap ng masinsinan. Naglalakad sila sa hardin ng ospital, isang maliit na santuwaryo ng katahimikan sa gitna ng abalang gusali. Victor, salamat, sabi ni Camille. Huminto sila sa tabi ng isang fountain. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng ito. Huwag mo nang isipin ang bayad.
sabi ni Victor humarap sa kanya. Ang tanging gusto ko ay ikaw. Huminga siya ng malalim. Alam kong hindi magiging madali ang lahat. Tinalikuran ko ang maraming bagay. Marahil ay kailangan kong magsimula ulit sa maraming aspeto. Ang mundo ay magiging mapanghusga. Pero wala akong pakialam sa lahat ng yan hanggat kasama kita. Tumingin si Camille sa kanyang mga mata at nakita ang kanyang hinaharap. Hindi isang hinaharap na walang problema, hindi isang fairy tale, kundi isang hinaharap na totoo na may kasamang isang taong handang harapin ang lahat sa tabi niya. Hindi ka ba natatakot? Natatakot akong mawala ka pag-amin ni Victor. Iyon lang ang kinatatakutan ko. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng sakit at pag-aalinlangan, hinayaan ni Camille ang kanyang sarili na maniwala. Ngumiti siya isang tunay at maningning na ngiti. Kung gayon wala kang dapat ikatakot dahil hindi na ako aalis. Lumipas ang ilang linggo, pinayagan ng umuwi si Pilar. Ang kanilang pagbabalik sa apartment ay hindi na puno ng alinlangan, kundi ng isang pakiramdam ng tunay na pagiging isang tahanan. Si Victor ay palaging naroon hindi na bilang isang bisita, kundi bilang isang bahagi ng kanilang maliit na pamilya. Isang hapon, habang nagpapahinga si Pilar sa kanyang silid, inabutan ni Victor si Camille sa sala. Walang singsing, walang mamahaling regalo. Ang tanging dala niya ay dalawang bagay. Inabot niya ang una isang folder. Buksan mo, sabi niya. Nang buksan ito ni Camille, nakita niya ang isang titulo ng lupa at bahay. Ang titulo ng apartment. Nakapangalan sa kanya at kay Pilar Reyes. Victor, ano to? Gulat niyang tanong. Ito ang simula, sabi ni Victor. Hindi ko kailangan ng isang mansyon para maging masaya. Ang kailangan ko lang ay isang tahanan. At gusto kong itayo ang tahanang iyon kasama mo simula dito. Bago pa man makabawi si Camille, sa kanyang pagkabigla, inabot ni Victor ang pangalawang bagay, isang brochure para sa isang universidad. Nakabilog dito ang kursong Business Administration. Palagi mong sinasabi na gusto mong matuto, na gusto mong lumago. Sabi ni Victor, hindi kita binibigyan nito para baguhin ka. Binibigyan kita nito dahil naniniwala ako sa kung sino ka na. Naniniwala ako sa talino mo, sa lakas mo. Gusto ko lang makita kang abutin ang mga pangarap mo. Tumingin si Camille mula sa titulo sa brochure at sa huli kay Victor. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Walang engranding panunumpa, walang nakaluhod na proposal, ngunit para sa kanya ito ang pinakatotoo at pinakamakabuluhang deklarasyon ng pag-ibig. Oo, bulong niya. Oo, nalilitong tanong ni Victor. Oo, Victor. Sabi ni Camille tumatawa sa gitna ng kanyang mga luha. Oo, itatayo natin ang tahanang ito. Oo, aabutin ko ang mga pangarap ko. At oo, mamahalin kita. Araw-araw. Makalipas ang ilang buwan ng buhay, ay nagkaroon ng isang bagong masayang ritmo. Nagsimula ng mag-aral si Camille sa gabi habang patuloy pa rin sa kanyang trabaho. Ngunit ngayon, mayroon ng isang bagong layunin sa bawat araw. Si Pilar na malakas na ngayon ay natagpuan ang kanyang kaligayahan sa pag-aalaga ng isang maliit na hardin ng mga halaman sa kanilang balkonahe. Ang kanyang mga tawa ay madalas nang maririnig sa buong apartment. Si Victor naman, totoo sa kanyang sinabi, ay nagsimulang bumuo ng isang bagong mas maliit na kumpanya, isa na nakatuon hindi lang sa kita, kundi sa pagtulong sa mga komunidad. Isang hapon ng linggo, nagtipon silang tatlo sa sala. Ang amoy ng nilagang baka na paborito ni Pilar ay pumupuno sa hangin. Nagtatawanan sila habang nanonood ng isang lumang pelikula. Sa sandaling iyon, habang nakatingin si Camille sa kanyang ina na masaya at sa lalaking minamahal niya na nakatingin sa kanya nang may buong pagsinta na pagtanto niya ang lahat. Ang kanilang pamilya ay hindi perpekto. Ito ay isinilang mula sa sakit binuo
mula sa mga pagkakamali at pinagtibay ng mga pagsubok. Ngunit ito ay totoo at ito ay sa kanila. Ang isang simpleng tasa ng kape na inialay niya sa kanyang ina sa parke ay nagbukas ng isang pinto na hindi niya inaakala. Isang pinto na nagdala sa kanya hindi sa isang buhay na walang problema, kundi sa isang buhay na sulit harapin puno ng pag-ibig at nag-uumapaw sa pag-asa. Ang bagyo ay tapos na at sa wakas, para sa kanilang lahat ang bukang liwayway ay sumikat na. 6 na buwan ang lumipas na parang isang panaginip. Ang apartment ni na Camille ay napuno ng tunog ng tawanan at ng halimuyak ng mga bulaklak mula sa hardin ni Pilar sa balkonahe. Ang kalusugan ni Pilar ay tuluyan ng bumuti at ang dating bigat sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang kapayapaan na matagal nang nawala. Si Camille naman ay namumukadkad. Ang kanyang pag-aaral ay nagbigay sa kanya ng bagong kumpiyansa at ang pagmamahal ni Victor ay nagbigay sa kanya ng isang seguridad na hindi pa niya nararamdaman kailanman. Sa araw na yon ang lahat ay tila perpekto. Nakaupo si Camille sa likurang hanay ng isang makabagong conference room. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa pagmamalaki. Sa harapan nakatayo si Victor sa harap ng isang malaking screen, ipinipresenta ang kanyang pinakabagong proyekto, ang proyektong Pag-asa. Isang planong magtayo ng isang komunidad ng mga abot-kayang pabahay para sa mga pamilyang mababa ang kita. Ito ang kanyang passion project, ang simbolo ng kanyang bagong simula. Ang kanyang audience ay si Ginoong Mariano, isang makapangyarihang negosyante at isang matandang kaibigan ng kanyang yumaong ama. Siya ang huling malaking isda na kailangan nilang makuha para masigurado ang pondo ng proyekto. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagtatayo ng mga bahay Ginoong Mariano. Sabi ni Victor, ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng mga komunidad, tungkol sa pagbibigay ng dignidad. Tumango si Ginoong Mariano, halatang interesado. Gusto ko ang nakikita ko, Victor. May puso ang proyektong ito. Ngunit nang magkaroon ng maikling break, nakita ni Camille si Ginoong Mariano na lumabas upang sagutin ang isang tawag sa telepono. Nang bumalik ito, ang kanyang mainit na ngiti ay naglaho na palitan ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. Pagpapatuloy ng presentasyon ang kanyang mga tanong ay naging mas matalas, mas mapanuri. Paano ang tungkol sa panganib sa merkado? Tanong nito. Narinig ko na ang iyong bagong kumpanya ay may kawalan ng katatagan sa pamumuno. Ang mga desisyon na batay sa emosyon ay hindi maganda para sa negosyo. Nagulat si Victor sa biglaang pagbabago ng tono. Sinubukan niyang sagutin ang mga tanong nang may kumpiyansa, ngunit ang pader ay naitayo na. Pagkatapos ng pulong habang nag-aayos sila ng kanilang mga gamit, lumapit si Ginoong Mariano. Victor, pasensya na, sabi nito, hindi man lang tumitingin sa kanyang mga mata. Napag-isipan ko na. Masyadong malaki ang panganib. Hindi ako maaaring mamuhunan sa ngayon. Bago pa man makasagot si Victor, mabilis na itong tumalikod at umalis. Naiwan si Victor na nakatayo roon na tigilan. Ang pagtangging iyon ay ang unang patak lamang ng isang paparating na bagyo. Sa mga sumunod na linggo, isa-isang tumawag ang iba pang mga potensyal na mamumuhunan at mga bangko. Ang kanilang mga dahilan ay magkakaiba, ngunit may iisang tema, pag-aalinlangan sa kanyang kakayahan, mga bulong-bulungan, tungkol sa kanyang personal na problema, ang kanyang biglaang pagtalikod sa Sandoval Corporation. Ang bawat pagtanggi ay isang pako sa kabaong ng proyektong Pag-asa. Naintindihan na ni Victor, hindi ito nagkataon lamang. Ito ay isang organisado at tahimik na pag-atake. Hindi niya kailangang hulaan kung sino ang nasa likod nito. Ang malamig at mapaghiganting anino ni Doña Consuelo ay bumabalot sa lahat ng kanyang ginagawa. Hindi niya kailangan ng mga sigaw o eskandalo.
Ginagamit niya ang kanyang impluensya, ang kanyang network, upang dahan-dahang patayin ang mga pangarap ni Victor, upang ipamukha sa kanya na sa labas ng mundo ng mga Sandoval, siya ay walang sinuman. Isang gabing umuulan, nang malakas umuwi si Victor. Ang karaniwang liwanag sa kanyang mga mata ay wala na. Ang kanyang balikat ay tila mas mabigat. Pagpasok niya sa apartment, na abutan niya si Camille na naghahanda ng hapunan. Ngumiti ito sa kanya, ngunit agad na naglaho ang ngiti nang makita ang anyo niya. "Victor, anong problema?" Hindi siya sumagot. Dumiretso lang siya sa sala at naupo sa sofa. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng bahagya. Nilapitan siya ni Camille at naupo sa tabi niya, hinahaplos ang kanyang likod. "Wala na," sabi ni Victor sa isang basag na boses. "Ang huling bangko, tumanggi na rin sila. Wala ng pondo. Patay na ang proyekto." Inanggat niya ang kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, nakita ni Camille si Victor Sandoval na talunan at desperado. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang sakit na higit pa sa pagkabigo sa negosyo. Ito ay ang sakit ng isang taong sinubukang magbago, ngunit hinihila pabalik ng kanyang nakaraan. "Siya ang may gawa nito," sabi ni Victor, puno ng kapaitan. "Si Consuelo. Sinisira niya ako, Camille. Sinisira niya ang lahat ng sinubukan kong itayo. Akala ko sapat na ang pag-alis ko, ngunit hindi pala. Gusto niyang makita akong gumuho. Gusto niyang patunayan na tama siya, na sa labas ng mundo niya isa lang akong basura." Ang mga salitang yon ay tumama kay Camille. Basura. Ang parehong salita na ginamit ni Victor sa kanya noon. Ang gabi ay napuno ng bigat ng kanyang pagkatalo. Sa labas, ang ulan ay patuloy na bumubuhos na parang nakikidalamhati sa kanilang nasirang pag-asa. Si Victor ay nanatiling tahimik na lulunod sa sarili niyang kadiliman. Pinagmasdan siya ni Camille. Ang kanyang puso ay kumikirot para sa kanya, ngunit hindi ito awa. Ito ay pag-unawa. Naramdaman na niya ang ganitong kawalan ng pag-asa. Naranasan na niya ang pakiramdam na wala nang matatakbuhan. Ngunit natutunan din niya na sa pinakamadilim na sandali, doon mo madalas matatagpuan ang isang hindi inaasahang liwanag. Tumayo siya at kinuha ang kamay ni Victor. Tumingin ito sa kanya, ang kanyang mga mata ay blanko. "Victor," sabi ni Camille, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng isang bagong tuklas na lakas. "Nakipaglaban ka sa mundo niya, gamit ang mga patakaran niya, at natalo ka." Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. "Siguro oras na para lumaban tayo. Pero sa pagkakataong ito, gagamitin natin ang sarili nating mga patakaran." Kinabukasan, ang bigat ng pagkatalo ay naroon pa rin sa hangin, ngunit meron ng isang bagong kislap ng pag-asa. Sa halip na mga financial projection at mga blueprint ng gusali, ang nakalatag sa kanilang mesa ay isang mapa ng syudad na may mga bilog sa mga lugar na hindi pinapansin ng malalaking developer. "Dito," sabi ni Camille, itinuturo ang isang kumpol ng mga minarkahang lugar. "Hindi natin kailangan ng isang malaking mamumuhunan na naghahanap lang ng kita. Ang kailangan natin ay maraming maliliit na kapanalig na naghahanap ng pagbabago." Tumingin si Victor sa mapa, pagkatapos ay sa kanya ang kanyang mukha ay may bakas pa rin ng pag-aalinlangan. Mga kooperatiba. Mga maliliit na negosyo. Camille, ang pondong kailangan natin ay milyon-milyon. Ang pinagsama-samang lakas nila ay milyon-milyon din, Victor. Giit ni Camille, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa na nagmula sa kanyang sariling karanasan. Ang pagkakaiba lang, ang puhunan nila ay hindi lang pera. Ito ay tiwala. Ito ay komunidad. Mga bagay na hindi kayang bilhin o sirain ni Doña Consuelo. Ipinakita niya ang kanyang plano sa halip na ipresenta ang proyekto.
bilang isang investment opportunity. Ipipresenta nila ito bilang isang community partnership. Ang bawat kooperatiba o maliit na negosyo na mamumuhunan ay hindi lang kikita sa hinaharap, kundi magkakaroon din ng prioridad para sa kanilang mga miyembro na makakuha ng disenteng pabahay. Unti-unting nakita ni Victor ang lohika sa likod ng plano ni Camille. Ito ay isang diskarte na hindi nakabatay sa kapangyarihan at impluwensya, kundi sa tunay na pangangailangan at kolektibong pagkilos. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Paano ka naging ganito katalino? Dahil naranasan ko na ang walang-wala, Victor. Sagot ni Camille nang may kahinahunan. At sa kahirapan natututunan mo na ang pinakamalaking yaman mo ay ang mga taong handang tumulong sa'yo. Sinimulan nila ang kanilang kampanya. Nagpunta sila sa mga maliliit na bulwagan, sa mga opisina ng mga kooperatiba at sa mga pagpupulong ng mga lokal na samahan. Sa simula si Victor ang nagsasalita gamit ang kanyang kaalaman sa negosyo upang ipaliwanag ang mga numero at ang pagiging praktikal ng proyekto. Ngunit madalas ang kanilang mga kausap ay may pagdududa, may distansya. Nakikita pa rin nila siya bilang si Victor Sandoval, ang bilyonaryong CEO. Ngunit kapag si Camille na ang tumatayo sa harapan, nagbabago ang lahat. Hindi siya nagsasalita tungkol sa return on investment. Nagsasalita siya tungkol sa karanasan ng kanyang ina. Ikinukwento niya ang takot na nararamdaman mo kapag hindi mo alam kung saan ka matutulog sa gabing iyon. Ikinukwento niya ang pangarap ng bawat magulang na mabigyan ng ligtas na tahanan ang kanilang mga anak. Ang kanyang mga salita ay hindi nanggagaling sa isang presentasyon. Nanggagaling ang mga ito sa kanyang puso. At ang mga taong kausap niya ay nakakaramdam nito. Nakikita nila ang kanilang sarili sa kanya. Siya ang tulay na nag-ugnay sa malaking pangarap ni Victor at sa tunay na realidad ng mga taong gusto nilang tulungan. Ang kanilang huling at pinakamahalagang pagpupulong ay kasama ang isang federasyon ng mga kooperatiba na pinamumunuan ng isang matandang babae na nagngangalang Ginang Remedios. Siya ay kilala sa pagiging mahigpit matalino at walang tiwala sa mga mayayaman. Ginoong Sandoval, sabi ni Ginang Remedios, ang kanyang mga mata ay matalas sa likod ng kanyang salamin. Ang iyong mundo at ang aming mundo ay parang langis at tubig. Bakit namin pagkakatiwalaan ang isang taong kagaya mo na sa isang iglap ay maaaring magbago ng isip at iwan kami sa ere? Sinubukan ni Victor na magpaliwanag, ngunit ang bawat sagot niya ay sinalubong ng isa pang matalas na tanong. Halos sumuko na siya. Ngunit pagkatapos ay tumayo si Camille. Lumakad siya palapit kay Ginang Remedios, hindi nang may paghamon, kundi nang may paggalang. Naiintindihan ko po ang pagdududa ninyo, Ginang Remedios. Sabi ni Camille, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Dahil ako po ay isa sa mga taong nais tulungan ng proyektong ito. Ilang buwan lang po ang nakalipas, ang nanay ko ay natutulog sa isang bangko sa parke. Isang bulungan ang kumalat sa silid. Si Ginoong Sandoval ay hindi perpekto. Patuloy ni Camille tumingin sandali kay Victor. Marami siyang pagkakamali, pero nakita ko siyang magbago. Nakita ko siyang isakripisyo ang kanyang kayamanan at posisyon para sa kung ano ang tama. Ang proyektong ito ay hindi lamang isang negosyo para sa kanya. Ito ang kanyang paraan upang itama ang kanyang mundo. Humarap siyang muli kay Ginang Remedios. Hindi po ito kawanggawa at hindi rin po ito isang simpleng pamumuhunan. Ito po ay isang pakikipagsosyo, isang pusta sa dignidad ng tao. At hinihiling po namin na sumama kayo sa amin sa pustahang iyon. Ang katahimikan sa silid ay halos mabibigat. Tinitigan ni Ginang Remedios si Camille ng matagal. Pagkatapos isang mabagal na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa loob ng maraming taon, sabi ng matanda,
Maraming mayayaman ang lumapit sa amin na may mga pangako. Ngayon lang, may isang lumapit na may dalang katotohanan. Tumingin siya sa mga miyembro ng federasyon. Ako ay kasama sa pustahang ito. Makalipas ang ilang linggo nakatayo sina Victor at Camille sa isang malawak at bakanteng lote, ang parehong lugar kung saan binalak ni Victor ang kanyang orihinal na proyekto. Sa kanilang harapan, isang malaking banner ang nakasabit, Proyektong Pag-asa, isang proyekto ng komunidad para sa komunidad. Ang mga logo ng iba't ibang kooperatiba at maliliit na negosyo ay nakahanay sa ilalim nito. Ang araw ay papalubog nagpipinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Hinawakan ni Victor ang kamay ni Camille. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pag-aalala, kundi ng isang damdamin na mas malalim pa sa pag-ibig. Ito ay paghanga, ito ay pasasalamat, ito ay paggalang. Iniligtas mo tayo, bulong niya. Ngumiti si Camille at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Pinagmamasdan ang mga unang traktora na dumarating upang simulan ang paghahanda ng lupa. Hindi, sabi niya ng may katiyakan. Iniligtas natin ang isa't isa. Hindi na sila ang bilyonaryo at ang tagalinis. Hindi na sila ang tagapagligtas at ang iniligtas. Sila ay dalawang tao, dalawang kapareha na magkasamang hinarap ang bagyo at natagpuan ang kanilang lakas. Hindi sa kapangyarihan o pera, kundi sa kanilang pinagsamang puso. At habang pinagmamasdan nila ang bukang liwayway ng kanilang bagong simula, alam nilang anumang anino, mula sa kahapon, ang bumalik haharapin nila ito ng magkasama dahil ang pundasyon na kanilang itinatayo ay hindi gawa sa semento, kundi sa isang pag-ibig na sinubok ng apoy at napatunayang hindi matitinag.